Pinsan, palagay mo, ano kaya yung sasabihin ni Kuya Bert sa atin? Nakakuha na kaya siya ng impormasyon patungkol sa mga nakalaban natin? Doon sa meet shop na yun? Tsaka kung anong pamilya siya? Tsaka ano ba yun? Grupo ba yun? Sa totoo lang, pinsan, hindi ko rin alam eh. Pero sana nga meron. Kasi sa totoo lang, kailangan natin silang mapigilan. Hindi yun biro. Delikado kapag dumami yung aswang sa Maynila. Mahirap silang puksain. Problema yun sa totoo lang. Maraming inosenteng mabibiktima. Oo nga pinsan eh, nakakakilabot. Kinabukasan na po ng gabi noon, 7:00. Naglalakad kami ni pinsan. Nakaporma kaming pambasketball noon. Pero hindi naman kami pupunta ng practice. Para syempre hindi maghinala sila Tito Danny at Tita Clara. Pupunta kaming sakayan. Papunta kaming Las Piñas sa isang karinderya doon na 24 hours. Doon daw kasi kami kikitain ni Kuya Bert. Makalipas po ang halos 1 oras, nakarating na rin kami sa nasabing karinderya. Malaki ang karinderyang yon, 24 hours na kainan. Kahit nga mga 8:00 na ng gabi nun, napakarami pa rin kumakain. Agad naman naming nakita si Kuya Bert. Nandoon sa may isang sulok. Kinaway niya kami. Lumapit naman kami sa kanya. Kumain na ba kayo? Hindi pa nga po Kuya Bert eh. Umorder muna kayo dyan. Kumain na ako eh. Sige po Kuya Bert, saglitan po ah. Umorder kami ng mga pagkain. Natuwa naman ako sa pinsan ko kasi pinatakan niya kaagad ng kalamansi. Mukhang natuto na. Kumindat pa nga sa akin. Siyempre pinsan, better to be safe to be sorry, diba? Tama ba yung coach ko? Tama ba yung motto ko? Basta, maganda nang nag-iingat. Tama yan pinsan. Okay lang ba na habang kumakain kayo, sasabihin ko na ang pakay ko? Sige po Kuya Bert, wala pong problema sa amin yun. Ikaw ba? Siguradong kumain ka na ba Kuya Bert? Baka nagugutom ka. Hindi, ano ka ba? Plato ko yan. Busog na ako. Paborito ko kasi ang lugar na ito. Dahil heto ang paborito namin puntahan noon ng asawa ko. Kaya dito na ako kumakain halos sa araw-araw. Ganun ba Kuya Bert? Di bale, sasamahan ka namin palagi dito sa pagkain. Ay nako, pag-usapan na natin ang dapat pag-usapan bago pa ako maiyak dito. Sige po Kuya Bert. Nag-ikot-ikot ako sa Kamaynilaan at nakita kong maraming magbubukas pa lamang na mga meat shop katulad doon sa may Lower Bikutan. Yung branch pala nila doon, yun ang pinakaunang nagbukas. At mula nung nakaraan, hindi na itong muling nagbukas pa. Yung mga branch naman na sana'y bubuksan na rin, pansamantalang hindi tinuloy. Walang mga tao sa mga branches nila. Hindi na tuloy yung mga konstruksyon, yung mga nagbabantay. Basta, parang tigil operasyon talaga. Doon nga sa isa nilang branch, sinubukan kong magtanong-tanong. Tao yun, kasi may dala-dala akong bawang nun at asin pero hindi naman siya naapektuhan. Mukhang tauhan lang talaga ng kung sino mang yun. Sabi niya, dapat daw talaga ay magbubukas na ang lahat ng branches. Pero sabi ng boss nila, ihihinto lang daw saglit. May naging problema sa mga stocks nila. Ibig sabihin, malamang sa malamang yung napuntahan natin na compound doon sa may Tanay, yun yata talaga ang pinagkukunan nila ng mga karne. Heto pa, ang pangalan pala noong lalaking yon, base sa sagot ng tauhang yun Mr. Valdez daw. Isang pribadong mayamang tao na nagmula pa raw sa Mindanao. Yun lang ang alam niya. Bukod doon wala na. Yun lang yung mga nakalap kong balita tsaka impormasyon. Sinusubukan ko pang balik-balikan yung mga branches nila. Kung may magpupunta ba doong mga truck, kung may magpupunta ba doong mga tao o miski si Mr. Valdez. Pero hindi pa rin ako sinaswerte. Pero hayaan ninyo,
susubukan ko pa rin kumalap ng impormasyon at para makita natin si Mr. Valdez. Nako, ang laki po ng naitulong nyo. Pero hindi po ba nakakaistorbo sa trabaho niyan, Kuya Bert? Hindi naman, dahil sinasabay ko lang naman ito sa pasada ko. Sakto rin naman na maraming tao doon sa mga branches nila, kaya nakakakuha din ako ng mga pasahero mula doon. Mukhang matalino ito si Mr. Valdez. Mukhang negosyanteng aswang nga talaga. Pero hindi pa natin alam ang balak niya at bakit nagbebenta siya ng karne ng tao. Gusto niya bang magparami? O gusto niya lang mang biktima? Yun ang hindi pa natin alam, Kuya Bert. Pero kami, Kuya Bert, kapag may pagkakataon, gagawa rin kami ng hakbang para kahit papaano makakalap din ng impormasyon. Salamat talaga sa tulong niyo. Ano ka ba? Ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil sa ngayon, meron na akong katulong para lumaban sa mga aswang. Dahil yan lang naman ang kaya kong gawin. Hindi ko kaya ang ginagawa ninyo na makipaglaban. Ang kaya ko lang gawin ay magbigay ng serbis sa inyo. At yun nga, kumalap ng impormasyon. Kaya salamat sa inyo. O siya, siguro iiwan ko muna kayo dito Kailangan ko pang gumarahe Hindi ko na muna kayo maihatid ngayon Pasensya na. Naku Kuya Bert, okay lang po yun. Ano ba kayo? Ingat po kayo Balitaan na lang po tayo. Kung kami ang makakuha ng impormasyon, tatawag po kami sa inyo. At kung kayo naman po yung merong impormasyon, dating gawin na lang po Alam nyo na po para hindi kami mabisto sa amin. Sige mga iho, akong bahala. Ingat kayo. Konting impormasyon lang ang nakuha, pero malaking bagay na iyon. Mr. Valdez? Sino kaya siya? Ano ang pakay at layunin niya? Bakit? Bakit siya nagbebenta ng laman ng tao? Matapos kumain, umalis na rin kami ni Pinsan doon sa karinderyang iyon. Naglakad-lakad kami sa may Las Piñas. Si Pinsan naman nun, nagkakabisado lang ng mga dasal. Ako, napapaisip pa rin. Pilit kong iniisip kung ano nga bang nasa isip ni Mr. Valdez. Nang maya-maya, nagulat na lang kami ni Pinsan ng sa isang tabi, may narinig kami nagsisigawan. Mga kabataan, 4 sila, 2 lalaki at 2 babae. Kung kami ay nasa 17 anyos na noon, yung mga kabataan, nasa 12 o 13 anyos sila. Saktong nakasalubong namin sila. Kuya, tulungan niyo po kami. Yung kasama po namin, naiwan po doon sa loob. Nandun po sa loob ng building. Paglingon namin doon sa tinuturo nila, isang abandonadong gusali ito. Teka, ano ginagawa niyo dyan? Kuya, nag-ghost hunting lang naman po kami. Pero yung kasama po namin, bigla na lang pong, ewan po, basta bigla na lang po siyang lumutang. Nagkatinginan kami ni Pinsan. Mabilis kaming bumalik sa loob ng gusali. Kasama namin yung 4 na kabataan. Nagpunta kami doon. Nakakatakot yung lugar. Ang bigat ng pakiramdam. Ang dami kong espiritong naririnig. Mga umiiyak. Mga humihingi ng tulong. Umakyat kami sa may 3rd floor. At laking gulat namin nang yung isang babaeng kasama nila nandoon sa kisaming bato. Nakadikit. Para siyang lumulutang na idinidikit doon sa itaas. Sa sandaling yon, alam ko na wala sa sarili ang dalagang yon. Kulay puti na kasi ang mga mata niya. Puro ugat na rin yung mukha niya. Lalapit na nga sana ako pero nagulat ako nang bigla akong hinawi ni Louie. Pinsan, magdasal ka. Nanlaki yung mga mata ko. Inuutusan ako ni Louie. Ako nang bahala dito. Bilisan mo. Napangiti ako. Sinunod ko siya. Dinasal ko yung dasal na maaari magpahina sa isang kaluluwa. Si Louie naman,
Kahit natatakot at kinakabahan, hinarap niya yung lumulutang na bata. Naritwal niya yung ritual ko. Tama, walang mali eh. Pulido. Naramdaman ko naman yung espiritual na lakas ni Louie. Aba, ang galing ah. Kaya niya nang gamitin yung espiritual na lakas niya. Ibang klase ito ah. Manghang-mangha talaga ako kay Louie. Ang galing niya. Para sa isang baguhan at bago sa mundo ng pagiging albularyo, napakabilis niyang matuto. Ako kasi, halos kalahating taon ko bago ko nakontrol yung espiritual na lakas ko. Pero siya, nagagawa na talaga niya. Ilang saglit pa, mula doon sa may kisaming bato, unti-unting bumaba yung lumulutang na dalaga. Bumaba ito sa harapan ni Louie. Ako naman, nakahanda lang ako. Patuloy pa rin ako sa pagdarasal. Si Louie naman, mas tumapang sa mga sandaling yun. Sino ka? Anong kailangan mo? Umalis ka dyan sa katawan ng dalagang yan. Eh bakit? Diba gusto naman nilang makakita ng mga multo? Pinagbigyan ko lang naman sila. Ganoon na ganoon yung boses na nagmula sa dalagang yon. Ibang-iba na. Nabahala ako pero si Pinsan, kumpiyansa. Nagulat nga ako sa mga sumunod niyang ginawa. Walang ano-ano, inakap niya po yung dalagang babae. Pinsan, yung kwintas mo! Pagkatapos nun, nag-ritual siya. Kagayang-kagaya ng niritual ko. Yung pantapos sa espiritu o demonyo. Ako naman, hindi ko sinayin yung sandali. Tumakbo ko sa kanila at nilagay yun sa noo ng dalaga. Nalalaban pa nga yung espiritu. Malakas ito. Hindi siya normal na espiritong ligaw lang. Malapit na ito sa pagkademonyo. Pero mas napabilib ako kay Pinsan. Nakapaglabas siya ng espiritual na lakas na akmang-akma para matalo yung espiritong yon. At sa tulong ng kwintas ko, natalo po ni Pinsan yung espiritong sumanib doon sa dalaga. Nawala ng mali yung dalaga. Naglapitan naman yung mga kaibigan niya. Si Pinsan nga, napaluho din, napagod, hinang-hina sa ginawa niyang ritual. Pero pinabayaan ko muna sila. Hindi pa kasi tapos ang problema. Sa paligid kasi, nagkalat ang mga espiritu. Nanghihingi ng tulong na makaalis sa lupa. Tinipon ko yung mga kaluluwa doon. Bakit ang dami nyo rito? Matagal na kaming mga namatay noong nagkasunog dito sa gusaling ito. Pero hindi kami makaalis dahil yung espiritu kanina ginawa kaming mga bihag. Sinasabi ko na nga ba? Kasama nyo rin ba yun noong namatay kayo dito? Hindi. Hindi namin siya kilala. Pero mas makapangyarihan siya sa amin. Tulungan mo kami. Huwag kayong mag-alala. Wala na siya. At swerte kayo. Nandito ako para tulungan kayo. Nag-ritual ako. Isang kakaibang ritual. Para naman ito sa mga mabubuting kaluluwa na gustong mapunta sa langit. Iba't iba kasi ang mga uri ng ritual. May panlaban, may pangdepensa, may para sa mga kaluluwa, may para sa mabuti at masama, meron ding pangsumpa at napakarami pang iba. At pakiramdam ko naman doon sa mga kaluluwang yun, hindi nila gusto ang pagkamatay nila. Subalit, imbis na mapadpad sa langit, yung ligaw na kaluluwang napadpad nga doon, kinulong sila dahil mas malakas ito sa kanila. Matapos ang ritual, dahan-dahan po silang nawala sa mga paningin ko. Nakangiti sila at nagpasalamat. Ako naman, binalikan ko sila Pinsan pati yung 5 kabataan.
Bumaba na kami ng gusaling yon. Huwag nyo nang uulitin yun ah. Hindi paglalaro ang pag-ghost hunting. Nakita nyo naman yung nangyari kanina. Hindi ka nang mamatay yung kaibigan nyo. Umuwi na kayo. Magdasal kayo. Kung ayaw nyong sundan kayo ng mga kaluluwa. Opo kuya. Salamat po sa inyo ha. Salamat po. Nagtakbuhan yung mga kabataan. Kami naman ng pinsan ko, sumakay na ng jeep pa uwi doon sa kanila. Si pinsan naman, parang lantang gulay, pero nakangiti. Aba, pinsan, ang galing mo na. Ang galing ko ba, pinsan? Oo. Kulang ka lang sa practice pero kayang-kaya mo na. Magaling ka magturo eh. Ang saya pala pinsan kapag nakatulong ka. Pero pinsan, ang dami ko naririnig kanina doon ng mga espiritu. Hindi ko lang sila nakikita. Balikan kaya natin sila. Nangingi sila ng tulong eh. Huwag kang mag-alala pinsan. Ginawa ko na yon. Diba nung napaluhod ka? Siraulo pala yung kaluluwang nakakalaban mo eh. Mas malakas siya kumpara sa mga tatrap na kaluluwa doon. Kaya ginawa niyang mga bihag yung mga yon. Kaya hindi sila makapunta-punta ng langit. Pero ayos na. Tinulungan ko naman sila. Ay, may ganun palang ritual? Sabihin mo sa akin yun. Ililista ko. Oo, mamaya na sa bahay. Magpahinga ka muna. Salamat pinsan ah. Buti talaga. Tinuruan mo ako. Ano ka ba? Wala yun. Kailangan mo pang magsanay pinsan. Kailangan mo pang palakasin yung spiritual na lakas mo. Kailangan mong lumaban ng mga espiritu, demonyo o kung ano man nang hindi ako kasama. Kasi paano na lang kung hindi ako kasama o kaya naman wala kang kagaya nito ng akin. Kailangan gamit ang sarili mong espiritual na lakas. Matatalo mo sila. Pero hindi naman minamadali yan. Makakaya mo rin yan. Okay pinsan. Noted. Nakauwi kami ng matiwasay nung gabing yun. Pagod na pagod si pinsan. Diretso tulog nga siya. Ako naman, bumalik yung iniisip ko doon kay Mr. Valdez. Ewan ko pero para kasing pamilyar siya sa akin. Parang may isang alaala sa isip ko na parang kumikiliti tungkol kay Mr. Valdez. Para ko siyang naaalala na hindi. Pero dito ko na muna tatapusin ang kwento namin na pinsan. Sa susunod na lang po ulit. Maraming salamat. Muli po, ako po si Edgar, ang probinsyano.